Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron Nasef, Bayabas. Shout out rin po sa iyo, Count Chapa, salamat po sa pagpapadala ng tulong sa aking teritoryo. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan. Muling nagharap si Tatang Gillian at ang kalaban nito na si Herton. Sa pagkakataong ito ay talagang kitang-kita na mas malakas si Gillian at kayang-kayang talunin ang kalaban. Kaya lang dahil sa pinakilos ni Harold si Willow na kanyang salamangkero na wasakin na ang mga kasamahan ni Gillian sa isang matinding pag-atake, napilitan si Gillian na malingat at atakihin si Willow para hindi mapatay ang kanyang mga kasama. Kaya lang ang naging kapalit ay ang kanyang buhay, dahil simula noon, ay sunod-sunod na siyang napuruhan ng mga pag-atake ni Herton. At unti-unti na ring tinatapos nila Harold ang mga kasama ni Gillian, mabuti na lamang dumating si Kaor na isa sa Big Four na pangkat ng ating bida. Pagpapatuloy, mga sandali bago makabalik ng Fenrir si Kaor, dito sa Turian Kingdom, isang matinding gulo ang naganap, pinagpatuloy ni Kaor ang misyon ng ating bida. Dahil sa pagkakataong ito ay nagsimula na ang Monster Wave, napakaraming mga halimaw ngayon ang rumaragasa sa lugar na ito, at dahil wala si Ghislaine na may hawak ng misyon na ito, tanging si Kaor lamang at ang mga sundalo ng Turian Kingdom lamang ang magtutulungan na ubusin ang mga halimaw. Ang isang ito na mula sa kaharian ng Turian, ay natarante na sa dami ng mga halimaw. Patay tayo nito ngayon, napakarami ng mga halimaw, paano natin matatalo ang mga iyan, pag-aalala ng isang ito. Tulad ng mga nakasanayan sa digmaan, bago pa makalapit ang mga kalaban ay nagpapaulan na kaagad ng mga pana ang nasa posisyon ng depensa, iyon ay mula sa Turian Kingdom, na ngayon ay maraming ang tinamaan sa mga halimaw. Kaya lang dahil nga mga halimaw ang mga ito, wala silang isip na umatras, dahil parang nakaprogram ang mga ito na sumugod ng sumugod lang, kaya umaakyat ngayon ang mga ito sa pader ng kaharian, sabi ng mga sundalo halaka. Ginamit nilang hagdan ang mga katawan ng kanilang mga kasama para umakyat rito, bilasan ninyo, patayin ang lahat ng aakyat, na ganun nga ang ginawa ng mga ito na pinagsusundot ng sibat ang mga halimaw na aakyat. Kaya lang isa sa mga halimaw ay may kakayanang gumamit ng utak, ibang klase ang halimaw na ito, dahil inihagis niya pataas ang bato na nasa kamay niya kanina. Matapos ng galawang iyon, agad niyang pinalo ang nasabing bato, na parabang nag-home run ito sa ginawa niyang pag-atake, dahil napakabilis na lumilipad ang malaking bato na kanyang pinalipad. Ang mga sundalo na nasa itaas ng pader ay nagulat sa kanilang nakita, hala tignan ninyo, ano ang lumilipad na iyon? Pagtataka ng mga sundalo, napatuloy pa rin sa pag-akyat ang ilang mga halimaw. At ayun na nga, tumama ang napakalaking bato na pinalipad ng halimaw sa lugar na ito, sa lakas ng impact ay talagang nagtalsikan ang mga sundalo na nasa paligid. Hindi pa tapos ang halimaw na ito. Ang isang ito ay tinatawag na Snow Troll, na isang advanced na halimaw. Dito ay muli na naman niyang gagawin ang ginawa niya ng una, kumuha uli ito ng malaking bato at papaluan na naman papunta sa pader ng kaharian. Dito ay natatarante na sa takot ang mga ito sa kanilang nakikita, putik na yan, paano natin wawasakin ang napakalaking bato na iyan na lilipad rito, kahit kasama na natin ang mga kabalyero ng Turian paano natin mapapaalis ang mga halimaw na iyan? Kung andito lang sana si Don Cad, madali lang sana ito, takot na sabi ng mga ito. At ayun na nga, kumana na naman ang napakalaking halimaw, pinalo na naman niya. Nang ubod lakas ang malaking bato na kanyang nakuha, at papunta na naman ang batong ito sa pader ng Turian, sumigaw ang mga sundalo ng kaharian, ayan na, papunta na uli rito, umilag kayo, sigaw ng mga sundalo. Kaya lang bago tumama ang bato sa pader, may isang nilalang ang nagmamadlaing kumilos ngayon rito, na mukhang ito ang lalaban sa mga halimaw. Ayun na nga, naririto na itong si Kaor, bida-bida na naman, gamit ang sandata ni Dunkad. Inatake niya ang napakalaking bato na ito na mula sa mga kalaban, para lang pigilan ang pagtama nito sa pader ng Turian. At ayun na nga, nagmistulang tenis ang naging palitan ngayon ni Kaor laban sa halimaw, dahil pinabalik niya ang napakalaking bato na iyon papunta sa mga kalaban, na agad ngang tinamaan ang target nito sa mukha, na sumabog kaagad ang mukha nito sa lakas ng impact. Dito ay nanigas na parang yelo ang mga ito sa gulat at pagkamangha sa kanilang nakita. Buhay tayo, sabi ng isa,
sabi naman ng may bigot. Ang pulang buhok na iyon, paano niya nagawa iyon, sabi ng mga ito. At nakita pa niya ang hawak-hawak na sandata ni Kaor, kaya nasabi niya na ang pulang buhok na ito ay ang bagong hari ng Iron Cliff, na si Kaor, na talagang gumagawa na ng pangalan ang isang ito sa lugar ng Turian. Dito ay inis na inis itong si Kaor, sabi niya, walang hiya ang baboy na Donkad na iyon, paano niya nabubuhat at nagagamit ang napakabigat na sandatang ito, inis na sabi ni Kaor, na hirap pala ang makong na ito sa napakalaking poste na dala-dala niya kanina. At ayun na nga, sa mga sandaling ito ay agad niyang inihagis ang napakalaking sandata na ito papunta sa mga kalaban, na talagang pag may tinamaan ito ay malulusaw. Ganon nga ang nangyari ngayon, dahil nang tumama ito sa mga halimaw na nasa ibaba ay talagang wasak ang tinamaan nito, na instant ay nawalan ng buhay. Dahil sa may lubod ang napakalaking sandatang ito, hinatak lang ito ni Kaor, para siya ay bumaba sa mismong lugar kung saan ito tumama. Iyon ay para dito naman ay harapin ang mga halimaw sa lugar na ito, at pigilan ang pagsugod nila sa kaharian. At nagsimula nang magwala ngayon itong si Kaor, sa bilis ng galawan nito ay nagmistula itong isang asasin, walang humpay na pinagtatabas niya ang katawan ng mga halimaw. Lahat ng madaanan nito ay talagang nawawalan ng buhay, hindi na ito ang dating Kaor, talagang nag-level up ang taglay na husay nito pagdating sa pakikipaglaban. Mabilis ang paggaling ni Kaor sa pakikipaglaban, iyon ay dahil sa aklat na binigay ng ating bida. Dati nang malakas si Kaor, kaya lang ang mga basics sa pakikipaglaban ay nakaligtaan ni Kaor na pag-aralan, na lahat ng kulang kay Kaor ay nasa aklat na ito. Kaya dito, gamit ang pamamaraan ng pag-cultivate ng mana na tinuro ng ating bida, at espesyal na pagsasanay na para lamang kay Kaor na gawarin ng ating bida, ang dating barbaro na makipaglaban na si Kaor ay nagkakaroon na ng enlightenment. Sa oras na matutunan ng malinaw ni Kaor ang lahat kung paano papaghuhusayan ang kanyang abilidad gamit ang mga pamamaraan ng ating bida, ang kailangan na lang gawin nito ay subukan sa laban ang kanyang mga natutunan at mas malayo ang kanyang mararating ngayon. Kasalukuyan, sa mga sandaling ito ay nasa harapan ni Kaor ang kanyang bagong makakalaban, ito si Herton, ang tumalo kay Gillian sa napakaswerteng sandali. Dito ay talagang nag-iisip na si Kaor, dahil tinitignan na niya ngayon ang galaw ng balikat ng kanyang kalaban, dahil gamit ito, malalaman niya ang gagawin ng kanyang kalaban. Hindi lamang iyon, dahil pati ang bigat kung saan kumukuha ng lakas ang kanyang kalaban, talagang alam na rin ni Kaor, talagang nagiging matalino na ito sa pakikipaglaban. Pati ang mga tayuan ni Herton ay talagang inaaral ngayon ni Kaor, wala na itong pinapalampas papag. Dating sa pakikipaglaban, lahat ng dapat i-consider lalo na kung malakas ang kanyang kalaban ay kailangan niyang gamitin. Kaya dito ang mga mata ni Kaor ay parang isang computer na kayang maskan ang katawan ng kalaban, makita ang susunod na galawan nito at doon siya gagawa ng kanyang sariling pakikipaglaban. At ayun na nga, mabilis na kumilos ngayon ang isang ito para sugurin si Kaor, kaya lang kakaiba na ang mga mata nitong si Kaor, dahil kahit gaano kabilis ang kanyang kalaban, nakikita na niya ng malinaw ang direksyon ng pupuntahan ng paa, braso, kamay nito. Ayun na nga, dahil sa bagong abilidad na nakuha ni Kaor, kahit sino pa ang kalaban nito ngayon ay kayang-kaya na niya itong sabayan, kaya ngayon ay hindi siya naisahan ng kalaban, kundi nagawa niya itong sanggain ng walang kahirap-hirap. Matapos masangga ni Kaor ang pag-atake ni Herton, mabilis na humakbang pasulong itong matandang lalaki, sabay tuhog ng kanyang sandata pasugad kay Kaor, kaya lang kitang-kita na ito ng malinaw ni Kaor, kaya naiwasan niya ito, at kita niya na bukas ang tagiliran ng kalaban. Dahil doon, isang napakabilis na pagwas-iwas ng sandata nito ang kanyang pinakawalan, na agad namang tinamaan ang kalaban sa mukha nito, kaya lang hindi niya ito napuruhan, dumuplis lamang, dahil mabilis rin ang reflexes ni Tanda. Dito ay hindi makapaniwala ito sa nangyari, hindi maaari, sabi nito, dahil nasagutan nga ito sa unang palitan pa lamang nila ng pag-atake ni Kaor, kaya alam niya na hindi rin basta-basta ngayon ang kanyang kalaban. Walang hiya ka, nagagawa mong basahin ang galawan ko. Sabi ni Herton, na ngayon ay madaling-madali na si Kaor na tapusin itong si Herton ngayon, dahil nagliwanag kaagad ang mata nito na tatagpasan ang leeg ng matandang kalaban nito. Walang hiya ka, sigaw nitong si Tanda na talagang hindi makapaniwala sa husay ng kanyang kalaban ngayon. Dahil doon, agad na lumundag pa atras itong si Herton, hindi lang siya matamaan ni Kaor, kaya sa hangin na tumama ang pag-atake ni Kaor ngayon.
Dahil doon, nagkaroon ng distansya ang dalawa sa isa't isa, at bahagyang huminto ang laban ng dalawa. Nagpapakiramdaman, dito ay kita ang katawan ni Gillian na nakahandusay pa rin sa sahig. Sabi ng isang ito sa kanyang sarili, hindi ko pwedeng maliitin ang isang ito. Kung nahuli lang ako kahit isang segundo sa pagyuko, tiyak na nahumiwalay na ngayon ang aking ulo. Sabi nito, na ganon nakalakas ngayon si Kaor. Anong klaseng nilalang ito? Mukha naman siyang mahina, ang kanyang mana, at katawan ay mahina naman, pero paano siyang may ganyang abilidad na lumaban? Sabi ni Hurton, na kahit na malakas si Kaor ngayon, hindi pa rin maituturing na kapantay ni Gillian at Hurton itong si Kaor pagdating sa lakas, talagang napakinabangan lang ni Kaor ang mga tinuro ng ating bida. Anong pangalan mo? Tanong ni Tandang Hurton kay Kaor, bakit mo pa kailangan malaman ang pangalan ko, para saan pa? Sagot naman ni Kaor. Sabi naman nitong si Hurton, base sa pananalita mo at pag-uugali, mukhang hindi ka isang kabalyero. Isa ka bang mersenaryo na inupahan ng kaharian ng Luthania sa malaking halaga para tulungan ang Fenris? Tanong nito, dito naman ay napangiti lang itong si Kaor, dahil talagang lagi na lang siyang minamaliit ng mga tao porket isa siyang mersenaryo. Sabi nito, wala kang mata para makita ang isang talento. Sabi nito sabay buntong hininga, iyon ay dahil tanging si Ghislaine lang ang nagtiwala at nakakita ng kanyang talento sa pakikipaglaban. Dito ay muling nagsalita ang isang ito. Ako ang commander ng Fenris Knights, ang pangalan ko ay Kaor, matapang, na may halong kay-abangan na pakilala nitong si Kaor sa kanyang kalaban. Ano, ikaw ang leader nila, hindi ang White Lion na tinalo ko? Tanong nito na kinilabutan ngayon, dahil hirap at muntik na siyang mapatay ni Gillian, ngayon hindi pa pala si Gillian ang commander, kaya naguguluhan ang isang ito, iyon ay dahil nagpapaniwala siya sa tulad ni Kaor. Itong si Gillian naman ay narinig ang mga salitang binitawan ni Kaor, buhay pa rin itong si Tatang sa mga sandaling ito, at napasabi siya, tumigil ka nga sa kahibangan mo, sabi ni Tatang, na hirap magsalita ngayon, pero napapangiti pa rin siya ni Kaor. Sabi naman nitong si Kaor, wala ka na, nakahiga ka na dyan sa lupa, kaya manahimik ka na lang lolo, sabi nito kay Gillian, na talagang hindi na nagbago ang tabas ng bibig nitong si Kaor, na hindi na nakapagsalita si Gillian, at napahinga na lang ng malalim. Sabi pa ni Kaor, kung hindi ka masaya na ako na ang commander ngayon, bumangon ka dyan at tulungan mo ako rito. Sabi nito, na nagmamadali ngayon si Kaor na sumugod sa kalaban, na ang mukha ay talagang sabik ngayon na lumaban at tapusin na itong si Hurton. Dito ay nenas ang isang ito, dahil pakiramdam niya ay pinaglalako-loko lang siya ni Kaor, kaya gigil na rin itong tapusin si Kaor kagaya ng ginawa niya kay Gillian. At ayun na nga, nagsalpukan na ang dalawa, kahit sugatan na si Hurton ay talagang kitang-kita pa rin ang husay ng matanda. Ang karanasan nito sa mga digmaan ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban ng buong lakas, na si Kaor naman ay nagagawa itong sabayan lahat. Hindi pa man superhuman si Kaor ngayon, at kahit mas mahina pa rin siya kay Gillian at kay Hurton, dito ay talagang hindi matatawaran in the discussion nitong lumaban at ipagtanggol ang Fenris, kaya nagagawa niyang sabayan ang kanyang kalaban. Dito ay talagang kitang-kita ni Hurton ang mga pangit na galawan ni Kaor. Sabi nito, walang disiplina lumaban ang isang ito. Ang inyong kamahalan ay nag-aalaga lang ng mga mababangas na halimaw, pero mga walang utak, sabi nito. Dito ay sumigaw ang isang ito, 5 beses na akong nanalo sa tournament ng mga kabalyero, na ang nakataya ay ang mga teritoryo. Sa palagay mo ba magagawa ninyo akong talunin ng mga katulad ninyong mga walang disiplina at bara-bara kung lumaban? Galit na sabi nito dahil naiinsulto talaga siya na ang isang katulad ni Kaor ang lumalaban sa kanya. Dito naman sabi ni Kaor, 5 beses. Sa bagay, ang tournament ng mga kabalyero ay ibang-iba sa mga tournament ng mercenary. Tama ako diba? Sabi nito na tinutulak niya ngayon si Hurton. Dagdag pa nitong si Kaor, alam mo ba, ang aming kamahalan, maraming beses nang nagwagi sa mga tournament? Sa pagkakaalam ko, 100 beses na siyang nananalo. Sabi nito, iyon ay dahil isa siya sa mga tinalo na ng ating bida, na agad namang napahinto at nagulat si Hurton, dahil kung totoo iyon, talagang nakakatakot na nilalang ang pinuno ng Fenris. Sabi nitong si Hurton, anong sabi mo? 100 beses na nanalo si Baron Fenris. Pagkagulat at takot na tanong nito. At dahil nabigla ito sa sinabi ni Kaor, hindi niya namalayan ang pag-atake na ginawa ni Kaor,
dahil may kung anong tumama sa kanyang baba ng napakalakas ngayon, na biglang nagsara ngayon ang kanyang bibig. Ayon naman pala, isang napakabilis na sipa ang pinakawala ni Kaur ngayon, at napaangat kaagad ang ulo ni Tandang Hurton, kaya lang hindi pa rin ito bumagsak sa mga sandaling ito. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi na ito sinayang pa ni Kaur, nagmamadali siya ngayon na tagpasan ang leeg ng kanyang kalaban para matapos na ang laban. Kaya lang itong si Tanda ay talagang matibay-tibay, hindi man lang nahilo o naalog ang utak nito. Sa ginawa ni Kaur, kitang-kita niya ngayon ang susunod na gagawin ni Kaur. At heto na nga, isang napakalakas na pagtaga ng espada ang pinakawala ni Kaur, kaya lang, mabilis rin itong nasangga ni Tanda, gamit ang kanyang espada, at 2 kamay ang ginamit nito. Patunay na napakabigat na pag-atake ang pinakawalan ni Kaur. Walang kwenta, isang malaking kasinungalingan, itigil mo ang mga walang kabuluhan mong pinagsasabi, galit na sabi nito kay Kaur, dahil alam niya na nililinlang lang si Ani Kaur para makaisa ito sa kanya. Matapos sangge ng pag-atake ni Kaur, dito ay gumanti ng may talino si Tanda, dahil habang hawak-hawak ang kanyang espada, ang hawakan nito ay pinaghawi niya sa tuhod ni Kaur ng napakalakas, na agad na ikinagulat ni Kaur. Ayun na nga, sa lakas at bilis ng pangyayari, parang napatid itong si Kaur, na wala ng balanse sa pagkakatayo. Sabi nito, "Patay na," pag-aalala ni Kaur dahil hindi niya nabasa na gagawin ito ng kanyang kalaban. Ayun na nga, bagsak ngayon itong si Kaur sa lupa, at kita sa mukha nito ngayon ang takot at kaba, na delikado siya sa mga sandaling ito, nakitang-kita pa rin talaga ang husay ng isang batikan at puno ng karanasan sa pakikipaglaban pagdating sa digmaan na si Hurton, na hindi pa rin kayang tapatan ni Kaur kahit humusay na rin siya. Dito ay 2 kamay na hawak-hawak nitong si Hurton ang kanyang sandata, at gigil na sumigaw, "Lahat ng mga nilalang haarang sa daraanan ni Count Desmond, lahat kayo mamamatay," sigaw nito, natatapusin na niya si Kaur. Dito ay kitang-kita na yun ni Kaur ang mabilis na bumubulusok na sandata ni Hurton papalapit sa kanya. Nakita rin sa mukha nito na talagang alam niya na mayayari siya, kaya mabilis niyang inilagay ang espada niya para harangan ito. Kaya lang sa hindi inaasahang sandali, si Tatang Gillian ay tumayo, at gamit ang kanyang palakol ay sinangga niya ang pamatay na pag-atake ni Hurton kay Kaur, kaya hindi ito tumama ngayon. Dito ay nagulat itong si Tanda sa kanyang nakita, hindi ito makapaniwala na buhay pa rin at may lakas pa rin si Tatang Gillian sa mga sandaling ito. Ganon rin itong si Kaur ay hindi makapaniwala sa nangyari na nakabangon pa nga si Gillian ngayon, pero talagang bahagyang pinagpawisan ang itlog nitong si Kaur sa takot, dahil akala niya ay katapusan na niya. Matapos noon, ay biglang winasiwas ni Kaur ang kanyang sandata sa kalaban, para samantalahin ang pagkakataon, na ngayon naman ay lumundag palayo si Hurton, pero nagawang madaplisan ni Kaur ang tiyan nito. Dito ay bahagya uli huminto ang laban, at nagkaroon ng distansya ang mga magkakalaban, samantalang si Gillian ay nakaluhod ngayon, nahirap pa ring tumayo, dala ng mga pinsala nito. Dito ay nakatayo na ng maayos itong si Gillian, sabi niya, "Mas malakas ka na ngayon Kaur." Papuri nito kay Kaur, natuwang-tuwa naman itong si Kaur, sabi niya, "Lolo, talagang matibay ka rin sabi nito. Dagdag pa ni Kaur, "Ano? Kaya mo pa bang gumalaw ngayon?" Tanong nito kay Tatang, iyon ay dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya mapapatay si Hurton na mag-isa lang, dahil nga sa muntik-muntikan na siyang mapatay nito, at kita rin sa pawis sa mukha nito ang kaba at takot na harapin si Hurton. Dito ay sabi ni Gillian, "Huwag kang mag-alala, nakatanggap ako ng paunang lunas mula sa ating priest na si Piyute." Sabi ni Gillian, na sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay nagawa pala ni Piyute na lapitan itong si Gillian at gamutin ang mga malalalang sugat nito. Dito naman ay nagsalita itong si Hurton, sabi nito, "Hoy White Lion, natalo ka na sa duelo natin, tanggapin mo ng pagkatalo at umalis na sa labang ito, hindi marangal ang ginagawa mong ito," sabi ni Hurton, na ngayon ay ang kanyang katawan ay nanginginig-nginig na sa pagod at pinsala sa laban niya kay Gillian at kay Kaur. At dahil nga sa hindi nakikinig si Gillian sa karangalan ng isang kabalyero na pinagsasabi nito, "Walang hiya kang halimaw ka, hindi ka paganap na isang kabalyero," lumalabas pa rin ang tunay mong kulay na isang mersenaryo, natatawang. Sabi nito na talagang basura ang tingin nito sa mga mersenaryo. Sabi naman ni Gillian, "Huwag kang pakampant na lumaban sa isang iyan, dahil yan ang guro ni Victor na naglagay sa iyo sa bingit na kamatayan." Sabi naman ni Kaur,
kainis, sabi ko na nga ba talagang malakas ang tanda na iyan. Dito ay lumingon bahagya itong si Kaor kay Tatang, sabi nito, sa itsura mo ngayon mukhang talagang napakasama ng tama mo, mukhang ang susunod na tatama sa iyo ay ang tatapos na ng buhay mo. Sabi naman ni Gillian, oo. Talagang ito na lang ang natitira kong sandali, pag naisahan pa niya ako, tiyak katapusan ko na, sabi nitong si Gillian, na bawal nang magkamali ngayon. Sabi naman ni Kaor, tanging pagkakataon, okay lang iyon, sapat na iyon para talunin ang isang ito, na ngayon ay nagmamadali na itong si Kaor na sumugod, na sumusunod naman ang mahina na si Gillian, na sinasalubong naman sila ngayon nitong si Hurton. Ayun na nga, nagtulungan na itong si Kaor at Gillian na tapusin itong kalaban, hindi uso kay Kaor at Gillian ang karangalan ng kabalyero na pinagsasabi ni Hurton, dahil ang mahalaga ngayon ay ang mailigtas nila ang kanilang mga kasama, ang manatili silang buhay hanggang sa pagdating na ating bida. Nang masangga ni Hurton ang pag-atake ni Kaor, agad niyang hinawi ang sandata ni Gillian gamit ang kanyang espada, kasabay noon ay pinilipot nito ang kamay ni Kaor para mabatiwan nito ang espada ni Kaor. Dahil sa hirap na nga si Gillian, nabitawan na nito ang kanyang espada, kaya lang talagang hindi papayag si Kaor na mamatay silang dalawa ni Gillian sa labang ito, kaya sinipa niya kaagad ang sandata ni Hurton, na ngayon ay lumipad rin paalis sa kamay nito. At hindi ito pinalampas ni Gillian, agad niyang sinungag gamit ang kanyang katawan ng katawan nitong si Hurton, na ngayon nga ay talagang natulak ito ng napakalakas ni Gillian. Sa pagbanggaan ng dalawa, talagang tumalsik si Hurton sa mga sandaling ito, na si Gillian naman ay nagpagulong-gulong ngayon sa lakas ng pagbangga niya sa kalaban. At dahil sa pagkakataong binigay ni Gillian kay Kaor, nagmamadali ngayon itong sumugod sa kalaban na tatayo pa lang ngayon, at susuntukan ito ni Kaor na sumisigaw, walang hiya katanda, huwag ka nang bumangon, sigaw nito. Ayun na nga, bago pa nakatayo si Hurton ay nakatikim ito ng isang suntok sa mukha mula kay Kaor, na sa lakas ng suntok ay nahawi ang ulo nito pakanan, napaparating na rin si Gillian. Matapos ng suntok ni Kaor pakanan, dito naman ay nakatikim siya ng isang suntok na napakalakas rin mula sa kaliwa ni Tatang, na agad ring tumalsik ang dugo mula sa bibig nito. Matapos ng magkabila ang suntok na ginawa ni Kaor at Gillian, dito ay sinipa ng ubod lakas ni Kaor itong si Hurton, para patalsikan na naman ang isang ito. Kaya lang hindi tumalsik si Hurton sa ginawang sipa ni Kaor, iyon ay dahil agad na hawakan ni Gillian ang kasuotan ni Hurton para hatakin papalapit sa kanya ngayon. Nang magawa niyang mahatak ang katawan ni Hurton, isang pangmalakasan na headbutt na naman ang pinatikim ni Tatang sa ulo nitong si Hurton, lamang na lamang si Gillian sa headbuttan, iyon ay dahil suot-suot nito ang espesyal na helmet na gawa sa kanya ni Galberic, na halos may upi na ang mukha ni Hurton ngayon. Sa lakas ng pagkaka-headbutt na iyon, talagang talsik itong si Hurton, at talagang nagtalsikan ang napakaraming dugo mula sa bibig nito, tanda na talagang bagbog sarado na ng husto ang ulo at katawan nito. Bagsak, iyon ang sinapit ni Hurton sa combo na pinakawala ni Kaor at ni Gillian ngayon, parehas namang nakatayo si Kaor at Gillian, na nakatingin sa kanilang kalaban. Dito ay hirap na itong si Hurton, habol hangin na ang paghinga nito ngayon, at hindi na rin kaagad makagalaw at makatayo. Sabi ng isang ito, madaya, walang hiya kayong dalawa, mga duwag, tinatawag ninyong mga kabalyero ang sarili ninyo matapos ng ginawa ninyo sa akin ngayon, hindi kayo lumalaban ng patas, sabi nito, na halos hindi na makilala ang mukha nito sa ginawa nila Kaor at Gillian. Dito naman ay hawak-hawak ni Kaor at ni Tatang ang malaking sandata ni Gillian, sabi nilang dalawa, kabalyero. Bobo ka ba, anong kabalyero, nasa digmaan tayo, sabay na sabi ng dalawa, na mukhang tatapusin na talaga nila ngayon ang kalaban na nasa ibaba nila ngayon. Dito ay sabay na sumigaw ang dalawang ito, sabi nila, sa digmaan, wala nang ibang mas mahalaga pa kundi ang manalo, sigaw nila, dahil dito ay tatapusin na nila ngayon si Hurton ng sabay, at ito na ang pagkakataon nila na baliktarin ang laban sa oras na mawala si Hurton. Dito ay sumigaw rin ang isang ito, basag-basag na ang mukha, bungi na rin pala ang ngipin, wala na siyang magawa pa, hindi na makatayo, kaya napasigaw na lang na inaante ang paglapat ng palakol ni Gillian sa kanyang mukha. At ayun na nga, sabay, at ubod lakas na inihataw ng dalawang ito na si Kaor at Tatang ang sandatang palakol sa kanilang target ngayon, at iyon ay ang ulo ni Hurton, na talagang matapos tumama ay instant kill ang nangyari kay Hurton, sumabog ang ulo nito sa ginawa ng dalawa.
Matapos ng malakas na sigaw na iyon, itong si Harold ay biglang natigilan sa kanyang narinig na sigawan, at masama ang kutob niya ngayon. Nang lingunin niya ang penanggalingan ng lugar, dito ay parang binuhusan ito ng napakalamig na tubig sa kanyang nasaksihan. At isang nakakakilabot na katotohanan ang agad na tumakbo sa kanyang isipan, kaya napasigaw na lang ito sa galit, lumbay at panghihinayang, Hurton. Sigaw nito sa pangalan ng Commander General ng kanyang hukbo, na ngayon ay patay na. Ngayong patay na si Hurton, magagawa kaya ni Kaor at ni Tatang Gillian na baguhin na ang takbo ng laban, o dito ay matutunghayan na natin ang lakas na tinatago nitong si Harold, isang lakas na tinuro pa sa kanya ni Duke Delphine. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!